Hey guys, welcome to my channel. So gagawa tayo ng reaction video regarding sa nangyaring shooting incident sa Minnesota. I don't know kung pangatlo na to. Pero this time, yung nabarel na leftist protestor ay may barel. May barel. So, reading at the comments, syempre, left and right yan eh. May kanya-kanyang paniniwala yan eh. Pero ito, i-share ko sa inyo kung ano yung nalalaman ko and ano yung gagawin ko for the just in case scenario. Bakit? Kasi ako, 15 years na akong may concealed carry handgun license. Nag-iba na nga eh. Dati CHL eh, concealed handgun license. Ngayon CCW na, concealed carry weapon na siya. Anyway, dito sa US yan, no? May mga states na may mga nagla-licensing. Actually, dito sa Texas, hindi na kailangan ng license to carry. Meron na kasing constitutional carry. Pero may option ka pa rin, like what I did, no? Kahit hindi ko na kailangan mag-license, nagme-maintain pa rin ako ng license. So, syempre kasi gusto mong maging legit ka kahit mag-travel ka sa ibang state, i-recognize nila yung ID mo. Anyway, so ito nangyari sa Minnesota. So ang nabarel ay 37-year-old na registered nurse pa to nurse na nag-rally na nagpo-protest, no, maayos ang trabaho. Pero okay, yun nga, ito nangyari sa kanya. So anyway, panoorin natin. Ang hindi ko maintindihan talaga, anong purpose ng whistle para sa mga liberal protesters na to. I mean, nakakatulong ba yan sa cause nila? Para silang mga ibon na, hindi ko alam eh. Na-inconvenience ba yan yung ICE? Hindi ko alam. Para saan yan? Ayan, dumating na yung ICE, Ito, totoong lalaking to yata yan eh. Ito naka-brown. So, yan, nagbibideo-video siya. Okay, sige, mag-video ka. Pero, ang sinabi ng ICE from the beginning, pwede ka mag-video, pero hindi ka dapat mag-interfere. So, ano ibig sabihin na mag-interfere? Yung lalapit ka? Pag-interfere yun. Na-experience ko na yan eh. Dito sa neighborhood namin, merong car accident, bumaligtad talaga yung kotse. Talaga yung babae nasa loob, nakaganon. Tapos dumating yung pulis. Pinag-iinitan ako kasi nagbablog ako eh. Hindi raw ako pwede mag-interfere sa investigation, ganyan. So lumayo talaga ako hanggang nandun ako sa tawag dito. Kasama ko yung mga taong nasa pavement. No? Lalayo ka talaga eh. Kasi i-challenge mo yung batas eh. Trabaho nila yan eh, to investigate. Ito, trabaho ng ICE to arrest yung mga illegal aliens, lalo na may mga kaso. So, pag lumapit ka, they will consider it as interference. Nag-i-interfere ka. Ayan, sige. Whistle lang kayo ng whistle. Si ate naman nagbibideo eh. Oh, ito pa rin, yung lalaki na yung nurse na may baril, may concealed carry, sige. Video. Lumapit siya. Nagsasalta siya. No? Pinagsasalta niya na hindi maganda yung eyes. Ayan. Tinulak. Girlfriend niya yata yan eh. Girlfriend niya yan. Nagalit siya. Inisprayan sila. So, siya, ite-take down siya, no? Tawag dito. Ano ba yung term na ginagamit ng mga polis? I-detain, parang gano'n, i-detain. No? Kasi nanggugulo eh, nakikialam. Hindi pala nanggugulo, nakikialam, interference yan eh, sa trabaho nila eh. Ite-take down siya. And dahil nagre-resist siya, itong problema sa kanya, nagre-resist siya, tapos matutukasan na may barel, hindi ko pa mahanap siguro kung merong magpo-focus ng video, no? Kung bumunot siya ng barel o hindi. Pero regardless, sabihin ko sa inyo, regardless Dali, yan, siya, no? Nagre-resist siya. Obvious naman, nagre-resist siya eh, di ba? Obvious, nagre-resist siya. May involved na barel kasi.
So, hindi natin alam kung saan napunta yung kamay niya dyan. Yan, sa kaguluhan na yan. The moment na humawak siya ng baril, puputukan na siya. No, dumukot siya sa ano niya, puputukan siya. Obviously naman, nag-struggle siya. Hindi naman siya sumusunod peacefully, no? Di ba? The moment na humawak siya dyan, hindi pa natin alam, pero call ng ano yun. Yan, pinutukan na siya. Anyway, hindi naman kita sa ano, no. Sana hindi ma-demonetize ni YouTube to kasi kita naman hindi naman kita sa video yung actual na pangyayari. So, ayun guys, I doubt kung may manunod sa akin na left-wing liberals, no? Pero kasi kahit liberal pwede naman magkaroon ng baril di ba? Kung alam mo yung pupuntahan mo ay protest, huwag ka na magdala ng baril. Sabi mo, bakit yung napapanood namin, may mga left-wing din, nagkikerry ng baril. Yeah, nagkikerry sila ng baril. No? Pero the moment na sinita na sila ng polis, nakakita na ba kayo ng video na right-winger na sinita ng polis, yan nakipagpambuno na ganyan? Pwede ka nilang putukan kasi nagre-resist ka At hindi nila alam kung nasa yung kamay mo. Di ba? Hindi alam kung ano dudukutin mo dyan. For your own protection, ako, ang dami ko nang napanood. Ang dami na mga right-wing conservatives na nagkaroon ng encounter sa police, na pagka sinabihan sila ng police na di-disarm sila, bibigay mo lang yung baril mo. Taas mo kami, bibigay mo yung baril mo. Pero yung makikipagpunbuno ka, naghahanap ka ng stairway to heaven yan. What do you expect sa police? Ba't to pumapalag? Ba't nakikipag may baril to. Dapat disarmahan. Pumalag O tapos na ipagbuno. Hindi natin alam. Scaffold yun Kaguluhan na Hindi natin alam kung ano pa ibubunutin niya. And I think sa mindset ng ICE agents, hindi nila alam kung ilan yung baril na dala niya. No? Di ba? Paano mo malalaman? Pwede ka na magdala ng dalawa 3. Backup to your backup. Di ba? Di ba? Pwede ka na magdala Pero the moment na naipag-away ka kasi, hindi ko alam kung anong gusto mong ma-achieve pag naipagpambuno ka sa maraming federal officers. Mananalo ka ba? Sa tingin mo mananalo ka? Yun ang pagkakaiba. Yun ang gusto kong sabihin. No? As a long-time concealed handgun license carrier or concealed carry weapon carrier, once na tinanong ng police kung may weapon ka, kailangan sabihin mo yung totoo. Tinanong ka ng police kung nasaan yung baril, sabihin mo yung totoo. And wag kang makikipaglaban sa kanila ng hand-to-hand combat. Kasi hindi mo magugustuhan yung outcome. At hindi ka mananalo. Lalo na madami sila nakapaligid sa'yo. Anong purpose? Bakit ka lalaban? Mas maganda pa yan kung kung dinisarmahan siya, kunin nila yung baril. Di ba? O kung may ginawang mali ayos, mag-sue siya, magdemanda siya, at least buhay siya. Pero yung makikipaglaban ka, anong ma-achieve mo? Hindi ka mananalo So, yun ang pinakaiba ng left at right. Yung left, hindi nag-iisip. Yeah, may karapatan sila magkaroon ng baril, pero may baril nga siya, pero wala pa rin siyang common sense. And I think tinuturo yan sa tinuturo yan sa mga CHL classes, concealed handgun license. Kasi nung nag-seminar ako dyan a long time ago, tinuturo yan Ano yung decorum mo pagka naka-encounter ka ng police? Hindi ka mananalo Either, yun nga, mategi ka, or ikaw ang manalo pero makukulong ka. No? Kasi pwede kang kasuhan. Actually, pag hinawakan mo nga lang yung federal officer assault na yan. Lalo pa yun, pag siya. Yung meron siyang kasong resisting arrest. 'Di ba? So, ayun, abangan nyo na naman, magkakaroon naman riot season na naman sa Amerika, lalo na dyan sa Minnesota, California. Riot season na naman yan. Tapos, ang mangyayari dyan, yung girlfriend nito or pamilya nitong lalaking registered nurse pa naman na may maayos sa trabaho, mag-GoFundMe yan, tapos marami magdodonate na liberal. Mga ganun lang naman, cycle. 'Di ba? Pero sino bang dapat sisiyan? You are responsible for your own actions. Lalo na kung may baril ka, 'di ba? Dapat mas kalmado ka. Dapat ikaw ang magde-de-escalate.
So, alam mo na, mula nung bago ka umalis ng bahay na magpoprotesta kayo, ba't ka nagdala ng baril? Saan mo gagamitin yan? Sa ICE? Against ICE? O di, ginamit nila yung baril nila sa'yo. So, that's it guys. Another tragedy na maiwasan sana kung may gumamit ng common sense dito. Bye.